Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras birthday boy, Maximo Obispo Berwelsiful Bishop Joel Porlares, alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Abay, kumusta po kayo mga kuyang mga ateng? Ayos po ba tayo dyan? Abay, kumusta ang ating New Year? Sana po ay masaya, ha? Pero marami ang nagtatanong, ha? Abay, sino nga ba yung congresswoman na nagpatayo ng mansion worth 300 million sa Quezon City? Wow! Ang lupit naman nito, ha? Ang tanong po rito, ito ba ay katas ng pork barrel? Ayan. Katas ba ng ayuda yan? O katas ng flood control project? Don't rock the boat. Abay, naimbang bigat po Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Good morning, Malacanang. Abay, back to work sa Lunes na, ha? Ayan. Abay, ang Pangulong Marcos po mahabigan na nagpatawag ng full cabinet meeting sa Lunes para daw po pag-usapan ang mga legacy projects ng administrasyon. O nga, ano ha? Ayan, asan na yung mga priority projects ng Marcos administration, ha? Mata parang hindi yata maramdaman. Abay, yung inaabangan nating subway project ng DOTR, ha? Hanggang sana hinabot yung paghuhukay. Naku, yung MRT-7, may problema nga ba, ha? Abay, marami pong issue. At ngayong New Year, mahuyang mga ateng. Abay, ano kaya ang mangyayari? Gaganda ba ang buhay natin mga Pinoy? Gaganda ba ang ekonomiya, Mr. President Apo Lucas Bersamin? NEDA Secretary Manong RC Balisacan at Finance Secretary Ralph Recto, ha? Pero ang sabi nila, birthday boy, Justice Sam, o nga pala, ano, ha? Abay, mag-re-retire na nga pala itong si birthday boy, Justice Sam Martires ng Ombudsman, ha? Abay, sino kaya ang papalit sa kanya sa Ombudsman, ha? At paano yan, Justice Sam? Marami pa dapat kayong imbestigahan. Lifestyle check katulad naman itong congresswoman na wow! All of a sudden, first termer, ha? 300 million worth na mansion, ha? Sa bagay, direksyon ng ibang mga nasa, ano dyan, ma-exclusive pa, ha? Exclusive subdivision. Pero sandali lamang, alam po niyo mahambigan ang dating Senate President Franklin Drilon, Mr. President. Abay, meron pong kahilingan sa inyo na kung pwede po ay i-delay muna ang pagpapalabas ng pork barrel funds
para maiwasan daw po ang paggamit ng mga politiko bilang campaign money para sa 2025 elections. Yung bang binito ng Pangulong Marcos, abay, pero ang sabi cosmetics lamang daw po ito at hindi naman daw nagalaw yung pork barrel ng mga mambabatas. At ito yung nakapalob nga ba sa appropriations para sa public works and highways. May apila po ang former Senate President Drilon sa Pangulong Marcos na para hindi po magamit sa parang mangyayari dito indirect vote buying ng mga politiko, lalo mga kongresista. Kailang daw FLR. Anong FLR? First Lady ba yan? Hindi, for later release daw po, mahabigan. Saka na daw i-release yung mga budget na yan. Pagkatapos na ng eleksyon para hindi magamit sa pangangampanya. Alamin nga natin mula kay dating Senate President Franklin Drilon. Senator Drilon, sir, magandang umaga po at Happy New Year. Lakay, Happy New Year. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Aba, nagulat naman kayo, Mr. Senate President. Talagang buhay na buhay po, Alive na alive po kayo, Ayan, Pero ano po itong nakita nyo, Mr. Senate President Drilon, sir, at kayo ay umapila sa Pangulong Marcos na for later release na lamang po ang pork barrel ng mga mambabatas para hindi po magamit sa darating na election, sir? Alam mo, Lakay, Opo. ako'y 24 na taon sa Senado. Ngayon lang ako nakakita ng pork barrel na ganun kalalaki. Lambuhala po yung pork barrel. Hindi po natin mapigilan yung allocation ng pork barrel dahil sa yan po ay inanggagaling sa mga mambabatas. At reality, hindi po binito ng Pangulong Marcos yung tinatawag na nating insertion dahil yung pork barrel at para lang sa ating nakikinig, yung pork barrel po yung dinadagdag ng mga kongresista at senador pagdating ng budget hearing dahilan sa kung sabihin mong 100 milyon ang inallocate para sa DPWH, idadagdagan po yan ng mga senador at congressman ng nasabihin natin 25 million. So, yung 25 na yan, yun ang tinatawag nating pork barrel. Okay. At yun ang sinasabi ko na siguro ipagpaliban natin yung pag-release ng pork barrel hanggang pagkatapos ng eleksyon. Dahil lang po sa ating nabang election code, bawal po mag-release ng mga bagong project mga 45 days before the election. So, pwede namang sigurong ipagpaliban muna yung releases para po hindi masabi na ito'y para sa gagamitin para sa eleksyon. Yan po ay tinatawag nating FLR, for later release. Noong nakaraang rehimen po, yan po ay ginagamit ng DBM, pero ginamit ng panahon ni Duterte laban sa kanyang mga kalaban sa politika. Kagaya ko po, lahat ng mga insertion ko noon ay puro for later release. At yun po ay effective naman kung talagang gagamitin, kung sa tingin alam nyo ang pag-release po ng pundo ng pamahalaan ay kailangan ang approval ng Pangulo. Hindi po pwede mag-release ng anumang pera kung walang approval. Ngayon, ang sinasabi ng DBM, tama yun, may FLR nga tayo, tinatawag natin for later release. Pero yan na bang mga programang yan na may FLR ay pwede lamang i-release kung mayroon silang kung ang ahensya may sinusumiti na program of work at justification. Tama yan, mayroong ganong provision sa B2 message. Ngunit yun po ba'y nasusunod? Kaya ang aking proposal, Lakay, yes, sir, kung talagang totoo yung sinasabi ng DBM, ngayon, ang challenge ko sa kanila, i-publish nyo lahat ng mga insertions, amendments at pork barrel na subject to for later release. Ibig sabihin, kung ang halimbawa ang sinabi ko, kung ang original proposal ng
DPWH ay 100 million sa original proposal sa President's budget. At ito po'y paglabas ng budget sa Kongreso ay umabot ng 120 million. Dahil sa mga pork barrel, ang aking challenge sa DBM, ilabas niyo kung ano ang detalya nitong 20 million na dinagdag sa DPWH budget na magiging subject ng for later release at i-release lamang pag sumiti ng mga dokumento kailangan ng DBM. Para po yung maliwanag, by transparency, makikita ng taong bayan na ito po'y dagdag. Hindi ko sinasabing masama. Ang sinasabi ko lang, sabihin ng taong bayan, ano itong dinagdag? Dahil hindi mo talaga makita. Ang ilang libong pahina yung ating national budget. Hindi talaga nakikita kung saan yan. Ang mga program. Technical staff lang nakakaalam kung saan. Ngayon, nandyan na yun sa DBM, hawak na nilang lahat ng dokumento, ilabas nila sa publiko kung ano yung mga dagdag na mga pundo na subject sa for later release dahilan sa kailangan ang proper documentation. Nilabas na nila. Nung panahon ko po, nung ako'y senador, nilabas ko yun. Ito aking mga proyektong humingi ako ng pundo. 1, 2, 3, 4, 5. Babantayan po ng taong bayan. Yan ba, tama ang execution. So yun lang po ang hinihingi ko sa DBM. Simple lang. I-publish lang yung mga amendment, mga insertions na pwedeng hindi i-release kung walang proper documentation. Dahil sinasabi yan ng DBM, hindi naman namin i-release kung walang proper documentation. Tama. Pero sa buong bansa, sino bang mag-monitor noon? Kaya ang aking proposal, i-publish muna natin kung ano yung mga dagdag. Dahil ngayon, ikaw ay nasa media, araw-araw mayroon kang komentaryo. Mayroon ka ba nakapagsabi na doon sa 2 trilyon na 3 trilyon na budget, makikita mo kung alin yung farm to market road na pwedeng magiging farm to pocket road. Hindi mo makikita. Yan po ang naging problema natin. Kaya ang aking challenge to the DBM, ilabas nyo kung ano yung sinasabi ninyong mga proyekto na marirelease lamang ang pundo upon the submission pag sumiti ng justification or documents. I-publish lang para ma-transparency at makikita ng taong bayan kung ano yan. Bakit nga ba ganun na Senator Drilon, sir? Bakit may mga, di ba pagka gumagawa tayo ng budget, halimbawa sa isang private corporation, dapat nakalatag yan, maliwanag yan. Bakit dito sa Kongreso, sa gobyerno, may mga unprogrammed projects na ganyan? So, parang hindi ba dapat baguhin din yan, Senator, sir? Para klaro, kwentas klaras, ika nga. Theoretically, lakay nasasaligang batas natin ang prinsipyo ng transparency. Ngunit sabihin natin ang totoo, kahirap po i-implement yan dahilan sa laki ng ating bureaucracia, ang daming mga items dyan. Talagang hindi mo makikita dahilan sa ang limited din ang panahon at saka hindi talaga kaya. That's the reality. Kaya ang gagawin na lang dapat ay post-election. Ibig sabihin, naipasa na yung budget, ang transparency ang importante at mabantayan ng taong bayan. Yan po ang aking panukala. Pero in reality, Senator Drilon, sir, hindi kaya sinadya ito para magamit talaga sa darating na eleksyon? Siyempre, ang lahat ng mga nasa administrasyon, gusto nila manalo yung kanilang kandidato sa eleksyon. Yan po ang takot ng taong bayan. Kaya to prevent that, in order na medyo mahiya din, ilabas ng DBM kung ano yung mga amendments, mga insertion, or sa madaling salita, ano ba yung pork barrel. Yun. So, tingnan natin, nagpatawag po ang Pangulong Marcos ng full cabinet meeting sa Lunes. Tingnan po natin, Senator Drilon, sir, kung ito po ay matatalakay. Tama po yan. Siguro sa pamagitan DCRH, pwede yung pong kantsawan ang DBM at saka yung kabinete at saka ang Pangulong Marcos na dapat sa panahon ngayon, dapat may transparency ang ating pamahalaan. Tama lang po, Mr. former Senate President, sir, kasi alam po nyo, ang amount na pinag-uusapan po dito ay hundred of billions
insertions, Senator De Leon, sir. Ayan, total amount na lamang ng insertion sabi nyo nga ay 347 billion. Diyos ko, ang laki Tama po niyan. yan. At last year, mas malaki po. Ganun ba? Last year, last 2024, mga umaabot ng 400 billion kung hindi Wow. ako nagkakamali. Kaya po sa 2 taon, 2024, 2025, abay, mahigit sa 700 billion ang insertion. Pinakamalaki po yan sa kasaysayan ng ating budgeting. Bakit kaya palaki ng palaki ang insertion na Senator De Leon, sir? At nakapagtataka dito ang BICAM. Ayan, dati-dati ang mga members ng BICAM na senador, andyan ang conscience ng bayan, andyan ang pero ngayon po, parang nagkakaroon na po ng collaboration, sabwata na po, Mr. Senate President, sir. Kaya sa akin, Lakay, mahirap po bantayan lahat. Kaya pwede pang gagawin yung mga bagay na pwede nating makikita. Sinasabi ko dito, yung sa BICAM talaga pong mahirap talaga yan. Mahirap bantayan ng taong bayan. Lakay, ilan ba nakakaintindi ng budget? Ay, totoo po. Kahit dyan sa media, ilan ba ang nakakaintindi ng budget? Aminin na natin, hindi madali yan. Ako, nalaman ko na may konting kaalaman ako dahil sa tagal ko ring 24 na budget ang aking tinignan sa 24 na taon Kaya ako nasanay na. Ngunit, kaya po ang aking suggestion, itong mga pork barrel, mga insertions na umaabot, kung hindi ako nagkamali sa bilang ko sa 2024 at 2025 ay umaabot ng mahigit sa 700 bilyon. Wow. I-publish natin kung ano ba yung mga insertions na yan. Hindi ko sinasabing masama yan. Ang importante lang na malaman ng taong bayan na may ganong proyekto para ma-monitor. At yan po, bibigyan ko lang ng diin. Hindi ko sinasabi na ang lahat na insertion ay hindi maganda. Ang importante na maayos ang implementasyon, hindi gagamitin sa halalan at yan po sa pamamagitan ng sinasabi nating transparency. At saka hindi po magay sa bilyones na ginastusan nating flood control project sa Mr. Senate President. Flood control project. Pati po, alam niyo, yung mga dredging, dredging, isipin nyo lang. Yung dredging, sino makakabilang kung ilang cubic meters ang naaalis doon sa dredging? Sino magbibilang yan? Kaya yun ang favorite na amendment, flood control kasama yung dredging. Magdredge ka ng isang ilog, sino magsasabi na ilan cubic meters ang na-dredge? Kaya yun ang problema. Kaya sa akin, nung ako'y nasa Senado pa, magdredge ako ng Iloilo River. Sabi ko, ang mahal dyan sa kontraktor, bumili ka ng dredging machine. Ayun, tama po yan. May dredger, Lakay. Yan, ibinili ko sa mga siguro mahigit na 15 years. Hanggang ngayon nandyan pa. Ayan, so instead of dredging na i-contract out mo, di bumili ka ng dredger. Tama. Ang gobyerno ng mag-dredge. Kasi kailangan naman regular ang dredging. Kung regular ang dredging, ibig sabihin, regular din ang kita. Pero, hindi mo mabibilang. Pero, ayun, maganda po yung sinabi nyo, Senator De Leon, sir. Dapat ang LGU na mismo ang bumili ng mga, katulad ng, ginawa sa Iloilo. Ito ginagawa rin sa example din, Olongapo City, sina former Mayor Roland Paulino. Bumili sila ng mga backhoe para hindi sila na mismo ang gumagawa. Yung engineering department na mismo ang gumagawa ng dredging. At sa ang gastos mo, yung nag-ooperate lang ng dredger at saka gasolina, hindi na kontraktor. Dahilan sa yan ang pinakamalaking source of corruption. Dahilan sa hindi nyo po mabilang kung ilang cubic meters ang nadidredge. Ayan. Anyway, Senator De Leon, sir, may nagtatanong po rito. Ayan, ano daw po ang plano nyo? Although natapos na po ang file ng Certificate of Candidacy, ano po ang plano sa politik? Kayo ba'y babalik pa sa politics sa gobyerno, Senator De Leon, sir? Maging
resource person na lang ako ng DCRH sa kanila kay maganda na yun, matutuwa na ako doon. Okay, Mapaliwanag sa taong bayan kung ano po ang nangyayari sa ating pamahalaan. Dahilan sa hindi naman siguro, pwede ko namang sabihin, medyo malawak na rin ang aking karanasan sa public service at ako naman I can stand on my record, kaya pwede po akong mag-comment at maging resource person. Ayan, sa lawak po ng inyong karanasan, Senator Drilon sir, former cabinet executive secretary, ayan, labor secretary, Senate President, lahat na po yata pinagdaanan nyo, kaya kumbaga hindi na kayo pwedeng paikutan pa. Yan ang pwede kong sabihin. Medyo pwede po siguro paikutan, pero mag-ingat sila at sa kaiikot, makikita natin kung saan umiikot. Talagang, ito po, halimbawa, binito ng Pangulong Marcos, ang sabi niya, 170 billion sa program activities. Yan pa, hindi ba sinabi nila yan? Na 26 billion doon sa DPWH, binito. At doon sa unprogram funds, mga 170 billion kung hindi ako nagkakamali. 170 billion, cosmetic lang yun eh. Ala namang pera doon na binito eh. Dahil kaya nga unprogram activities. Dahil maghihintay pa ng sapat na pundo. At kung walang sapat na pundo, ay hindi mo po pwedeng i-implement. Ngayon, deficit naman ng pamahalaan. Kaya walang sapat na pundo yan. Kaya hindi mo pupunduhan yan. Kaya yung veto ng unprogram appropriation sa aking tingin ay cosmetic lamang, pakitang tao. Maraming salamat po, former Senate President Franklin Drilon sir, at sana nga po ay pakinggan ng Malacanang yung mungkahi at sana ay dalas-dalas yung magsasalita rin Senator Drilon sir, para kasi kayo po ang authority dito, kaya nakakaalam ko ano nangyayari para alam din ng taong bayan. Salamat po. Ako'y tutulong hanggang sa aking makakaya. Thank you very much, former Senate President Franklin Drilon. Daming bayan. Ayan po mga kaibigan, alam po yung mga ganitong mga dating opisyal. Dapat tama po, dapat hindi po tayo nanahimik kung ano po yung nakita nating hindi maganda at mahaganda sa bayan at maging sa administrasyon. Siguro po ay baka hindi rin ito masyadong alam ng ating Pangulo. At least baka ma-realize po nila sa Malacanang at ganito pala ang nangyayari, dapat maituwid. Dahil ang pinag-usapan po rito, taxpayers money at hindi lang po milyones, daang bilyon po mga kuya, mga ating Daming bayan. Ay, oras birthday boy, Justice Sam Martires at siyempre si CJ Alex Jesmundo. Kumusta po kayo? Oras ganap ng 8:30. Ang balik. Oras ganap ng 8:36. Akala ko Lunes yan, Biyernes pala. Thank God it's Friday TGIF. Pero kahapon nga ba yung mga apo ba Malu may pasok nga ba kahapon? Ha? Dahil hindi naman declared na holiday ang January 2. Good morning, very merciful DepEd Secretary Sani Angara, ha? Ayan, may mga nagpasukan ba mga bata kahapon? Pero usually, ano na po yan? Ba't wala tayong kalendaryo rito, Lotto King, ha? Wala bang nagbibigyan ng kalendaryo, ha? Ayan. Ba't wala na yata tayong kalendaryo mula sa Bangko Sentral, ha? Kung nga pala, Bangko Sentral ng Pilipinas, totoo bang may peka ng 1,000 pesos yung bago, yung polymer, ha? Grabe, totoo ba yun? O alam mo sa social media, mahabigan, di natin alam kung marami dyan kasi hindi totoo, kaya huwag po masyado tayong magpapaniwala, ha? Anyway, asa yung mga kalendaryo natin, ha? Maganda yung kalendaryo ng Shell, Mr. Manny Bustamante, ha? Ayan. At kalendaryo ng Petron, Ninong Don Ramon San Miguel Ang. Pero
sa Lunes, ayan, back to work, ayan, traffic, maluwag pa ang traffic kayo mga kuya, ha? Ayan, pwede magpatintero sa kalsada. Pero sa Lunes, ayan, nako, trabaho na tayo. Sandali lamang at birthday din pala ni ang scholar ng Chinese Embassy. Miss Karen Ouyong. Happy birthday Senator Francis Tolentino. At ayan si parang Nante Andre ng MBC Sales. At of course si Ombudsman Justice Sam Martires. Magre-retire na nga ba si Ombudsman? Ayan. Bakit sino nga ba yung Secretary Boying, tama ba? Ha? Ayan. Target nyo rin makuha ang pagiging ombudsman? Sino papalit sa DOJ? Ha? Mahabigan, marami mga pagbabago ngayong New Year. Pero ang New Year po mga kuya, mga ating sigurado gaganda ang ekonomiya. Ha? Alam nyo kung bakit? At hindi lang yan. Babaha ang pera. Bakit babaha ang pera? It's election time. Alam niyo naman pagka-election time mahabigan, lalo pa ngayon, ha? We are in the under Ayuda Republic. Dami-dami insertion. Daming ipamimigay na pera natin. Kung ipamigay nila, parang pera nila, pero pera po natin yan. Ay, nako, taxpayers money yan. Pero sandali lamang, ha? Alamin nga muna natin ang, tapos na ba yung 7-year term ni Ombudsman Sam Martires? Ayan. Paano na yung mga lifestyle check, ha? Alam po ninyo, dapat ang ombudsman na ilalagay din kasing higpit ni Justice Sam Martires. At sana nga para yung mga ilang politiko naman natin they will moderate their greed. Grabe na mahabikan, ha? Talaga namang isama na rin yata yung mga taga-BARM, ha? Alam po yung mga taga-BARM sabi na ating bubit kaya nagagalit yung mga gobernador dyan, ha? Yung mga tausog, sina Governor Sakortan. Governor Sakortan, kamusta ka na, Gob? Ha? Long time no see, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ha? Ang pondo na lang daw ng BARM, Secretary Galvez. Sec Anton, ha? Parang napupunta na lang daw yata sa mga members ng BARM na Magindanawan at Maranao. Yung mga tausog natin mga kapatid ay napag-iiwanan na. At totoo ba yan, ha? Ayan, mga anak daw ng mga official ng BARM living in style. Dati normal lang, pero ngayon wow. Ang mga sasakyan mga sports cars, mga Ferrari, Lamborghini na. Ay nako, ayan, paano na-check yung mga pera sa BARM, ha? Bilyones din yan. Teka, balik na tayo sa reality, ha? Alamin nga muna natin ang report. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Ano ang schedule ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ha? Pero mga balik Metro Manila, dagsana sa isang bus terminal sa Pasay. Bernes pa lang ngayon. Sa bagay, mainam na yung yung mga nasa bakasyon pa. Ngayon pa lamang magsibali ka na ng Metro Manila. Dahil pagka linggo, ayan, sigurado traffic na yan. Super traffic na yan. Standby, Boy Gonzales. Ang Department of Health. Good morning, Secretary Ted Herbosa. Sana ang New Year's resolution ni Ted Herbosa bawas-bawasan ang mga biyahe sa abroad. Para matutukan ang problema na ating
kalusugan. Ayan, especially sa mga government hospitals. Pero ang DOH, hinihintay para opisyal na pahayag ng World Health Organization kaugnay sa panibagong virus na kumakalat sa China. Ano ba ito? Parang COVID na naman ba ito, ha? Kakabahala naman. Sandali lamang, Boy Gonzales. Standby let. Pero paalala po mga kuya, ayan, lalo pa yung mga medyo napasarap ng pagkain ng mga matataba at maalat nitong Christmas at New Year. Abang, kumusta po ang blood sugar level po natin, ha? Abay, problema ba? At yung high blood natin. Blood pressure. Pero kung kayo pa ihi ng ihi, uhawin at wapayat at laging gutom, abay, ingat po tayo mga kuya, mga lolo, ha? Baka diabetes na po yan, baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Kaya siyempre, para makaiwas ng sakit, mag-exercise po lagi at tamang pagkain, ha? Pwede mong samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. At sa Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in 1 capsule, syempre, mas malakas ang laban mo dyan. Ang Cogent DB Plus, yan po'y mabibili sa Mercury Drug at Watson's Drug Stores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. Pero, mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. Oras, second gentleman, Attorney Mansa Carpio. Aba, Beri, ha? Abay, meron naman daw panibagong pang-apat na impeachment complaint na isasampa kay Ateng, Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Damdamin Bayan. Oras, ganap na alas 8:45. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Damdamin Bayan. Oras sa ganap ng alas 8:47 at balik tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Nasaan ka na, ha? Ba't nawala? Pero yung impeachment complaint na ifa-file sa Lunes, parang siguro pang-asar na lang yan. Wala nang patutungo niya dahil kampanya na kapos na sa oras, ha? Alamin na nga muna natin ang report mula sa ating mga gumagala mga reporters. Unahin natin ang report ni Miss Giselle Ricaport. Abay, yung po ating mahabayang galing sa bakasyon. Ayan, abay, balik Metro Manila at dagsa ng isang bus terminal sa Pasay City. Pasay ba ito, Miss Giselle? O dyan sa Paranaque?
Aris number 15, Giselle Ricafort, please come in. Lakay, wala nang puknat yung pagdating ng ating mga kababayan na balik Metro Manila dito sa Tautrasco Bus Terminal sa lungsod ng Pasay. Ayon sa mga dispatcher, 7 bus na puno ng mga pasahero ang dumating ngayon lamang umaga ng Biyernes. Fully book na nila yung una at kalawang biyahe, pero kinakaya namang i-accommodate yung mga nagwo-walk-in o walang advance booking. Sa Sabado at Linggo pa raw inaasahan ng pinaka-peak ng mga magbabalik Metro Manila, partikular ang mga nagbakasyon sa Bicol, Samar, Leyte at Davao. Kung noong Pasko raw ay halos 12 oras delay ang biyahe ng kanilang mga bus sa Bicol, balik normal na daw yan ngayon dahil wala ng problema sa perwisyo noong Andaya Highway. Ilan naman sa ating mga kababayan na nagbakasyon dito sa Metro at mga karatig probinsya ang balik na rin sa kanilang mga lalawigan ngayong balik trabaho at eskwela na ang karamihan. Pakinggan natin ang bahagi ng ating panayam. Ano po kasi balik-aral na naman. Ay yung 6 kasi yung balik. Kaya nag-decision kami na bumalik. Para makapagpahinga din. Yes po. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH. Ikaw muna, ba't ka ba nagmamadali? So, Monday, back to work at back to school na ba? January 6. Lakay. Oo, sa Lunes na, Lakay. Pero meron tayong mga nauna ng mga kababayan, Lakay. Yung mga nakapanayam natin, yung mga naunang umuwi dito sa Metro Manila, kailangan na rin nilang bumalik sa trabaho ngayong linggo. Pero karamihan, Lakay, kaya daw sa weekend pa yung peak ng mga uuwi dito sa Kalakang, Maynila. Sinagad na yung kanilang bakasyon sa weekend, Lakay, para makasama pa yung kanilang mga pamilya. Aba, siyempre, sasagarin na yan, lulubusin na yan. At maging yung mga nagpunta sa mga resort, ha? Yan, tatapusin talaga yan hanggang Sabado o kaya Linggo pa. Correct, Lakay. At dahil minsanan nga lamang, Lakay, sa isang taon, makasama yung kanilang mga pamilya, lalo kung malalayo, Lakay, yung kanilang mga pinanggalingan. Ayan. At kumusta ang presyo ng bilihin? Abay, nagtaas nga daw ba ang presyo ng gulay, Miss Giselle? Oo, correct, Lakay. Mahal pa rin yung presyo ng mga gulay, lalo't yung mga ginamit niyang sangkap nitong holiday season. Lakay, kanina, yung siling labuyo, alam mo, yung 5 pirasong maliit lang, Lakay, ibinibenta nila ng 10 piso hanggang 15 pesos. Wow. Ang 1 kilo, Lakay, 900 pesos. 900 pesos, Lakay. Pero bago pumatak itong Disyembre, Lakay, kung hindi ako nagkakamali, meron ka pang mabibili niya na nasa 300, mahal na nga yun noon. Pero siyempre, after holidays, kain na ng mga lechon na matataba, ayan, at matatamis. Ang gusto natin mahabay ngayon ay gulay. Magkano na ang presyo ng utong kabatite? Ayan, ampalaya, talong. Lakay, si Edniel ang nag-monitor ng gulay kanina. Ang pinantayan ko. Ang pinantayan ko naman, Lakay, yung mga isda kagaya ng dalagang bukid, galunggong. Oo, Lakay, yung dalagang bukid, mahal pa rin sa 300 hanggang 350 pesos. Yung galunggong naman nakapako sa 280 pesos. Mahal pa rin yan, Lakay. Ang binabanggit nila, kagaya ng karne ng baboy at ng baka, sumipa rin naman daw yung demand nitong nakalipas na Pasko at Bagong Taon. Pero asahan na rin daw na unti-unting bababa yung presyuhan sa mga susunod na araw, ganitong tapos na yung holiday season. Okay, maraming salamat, Miss Giselle, Miss Dalagang Bukid. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Mula sa Pasay City Bus Terminal, dumako tayo sa Department of Health. Ano ba ang sabi ng DOH, Boy Gonzales? Abay, hindi pa masyadong lumalabas sa reports, mahabigan, pero sa social media kumakalat na ito yung report na may panibagong virus daw po sa China, mga kuya, mga ateng, ha? Pero siyempre mahirap tama nga rin naman ang sabi ng Department of Health, hintayin muna ang official report, statement mula sa World Health Organization.
Ano ba ito, ha? Saan ba nanggaling na naman ito, ha? At ito ba ay mas deadly kesa sa COVID-19? Alice number 29. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Dakay, hindi muna maglalabas ng kanila payag ang Department of Health kaugnay sa mga naglalabas ang ulat ng pagkalat ng panibagong virus sa China. Sinabi ni Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, wala pang opisyal na anunsyo mula sa World Health Organization kaugnay sa bagong sakit na ito. Sabi niya, saka nakadepende ang magiging opisyal na payag ng DOH kung mayroong ilalabas na opisyal na deklarasyon ang WHO sa naturang sakit. Una nang kumalat sa mga social media platforms ang panibagong virus na laganap ngayon sa ilang probinsya ng China. Ang umano'y bagong sakit na kumakalat sa China ay ang flu and human metapneumovirus na pinagsama ang influenza A, respiratory illness, mycoplasma, pneumonia at COVID-19. Ang payo ni Assistant Secretary Domingo sa publiko, maghintay ng opisyal na payag mula sa eksperto, sa mga eksperto at huwag basta maniwala sa mga nakikita o nababasa sa mga social media. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS1 sa Pilipinas. Yes, Lakay. Ayan, anong sabi ng Department of Health na ilang nga ba yung mga tinamaan ng high blood, stroke, ayan, at yung mga tinamaan ng paputok, may namatay ba? Sa kahapon sa ulat nila, Lakay, mukhang wala pa nakakarating sa DOH, pero sa mga darating na araw, maglalabas sila pinaka-update ng mga tinamaan. Ang update kasi nila, pagkakalam ko, Lakay, hanggang January 6 yan maglalabas ang DOH. Pero sa ngayon, ang pinaka-huling update lang ng DOH nitong nakalipas na araw ay pumalo sa yung kanilang mga tinamaan na mga biktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon ay nasa, kung di ako nagkakamali, nasa ilang daan din ito, Lakay, nasa 500 may get. Wow. 577 yung pinaka-latest nila na inilabas na mga biktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Basta ang politika sa Maynila, boy, matindi ang laman ni Mayor Lacuna, Yorme Isko at Sam Versosa. Oo, Lakay, matindi rin yung mapatiksada na magkakabilang panig. Tapos yung mga iba't ibang issue, pero itong mga darating na araw, Lakay, palagay ko lalo't malapit na yung yung ilang buwan na lamang ay malalaman natin sa eleksyon kung sino yung mananalo. Bagamat kanya-kanyang batikusan at kanya-kanyang mga plataforma ang mga inilalabas nila ngayon, ay malalaman natin. Pero sa mga survey, wala pa ako nakitang bagong survey na lumabas. Pero sa mga survey nung nakalipas na buwan, Lakay, ang sa SWS, medyo lamang si Yorme, pangalawa si Sam Versosa at pangatlo si Hani Lacuna. Okay, abangan natin yan. Maraming salamat, Boy G, Boy Gonzales. Balik sa iyo, Lakay, Deo. Boy Gonzales mula sa lungsod ng Maynila. So, yung pong panibagong virus na napabalita na naman sa China, ay hintayin natin ang report ng World Health Organization. Mayor siya ng Star City, Deo Makalma ang inyong lingkod. Laging Kumusta po yung mga politiko natin, lalo na mga kumakandidato at mga re-electionist? At kahit
Nasimot po ba kaya? May kausap tayong inaanak kahapon na kumakandidatong konsihal. Abay, yung mga konsihal mukhang pinababayaan na rin ng kanilang mga mayor. Dati-dati raw Abay, alaga sila ng financial support mula sa mga mayor. Aba, ngayon kanya-kanya na, ha? Talaga namang mahirap talagang maglingkod sa bayan, ano po, ha? Kaya lang iba naman dyan, standby man ang Milky Rigunan. Kaya lang ang masasaya daw po ay yung mga mambabatas natin na magiging benepisaryo, ayan, makinabang dun sa mga insertion para sa ayuda. Ayan, akap, tupad, anong klase bang mga ano yan, ayuda na sabi ni former Senator Franklin Drilon. Abay, itong mga pundong ito ay maaring gamitin indirectly for vote buying. Teka muna, Chairman Boy George, di ba nasa provision ng Omnibus Election Code? Di ba dapat bawal gumamit ng pondo ng gobyerno? Ang tawag nun, dapat bawal ang mga project pagka dating na election na period, ha? Ayan, so paano ito, ha? Ayan, abay, hindi ba bawal yan? Yung pamigyan ng mga ayuda? Mayor siya na sandali lamang sa ating mga report. Standby manang Milky Rigunan. Oy, manang Milky, sino itong congresswoman, ha? Talagang mainit sa social media itong si congresswoman. First termer nga ba ito, ha? Ayan, abay, gawa na ba yung pinapagawang mansyon, ha? Abay, walang hiya, ano, ha? Abay, talaga ng mga sa politika talaga magandang negosyo, ha? Kung matibay ang sikmura mo, matibay ang dibdib mo, ha? Abay, grabe, ha? Ayan, 300 million, ha? Sa bagay, maliit pa yan. Maliit pa daw yan kung ikukumpara dun sa mga pakinabang nila, dun sa mga yung flood control project talaga, Mr. President, Apo Lucas Bersamin, Apo Secretary Manny Bunuan ng DPWH, siguro ay isa po sa dapat mapag-usapan sa cabinet meeting sa Lunes, Mr. President, ha? Abay, tama po yung flood control project na ganyan na pinagkakitaan, pati ba naman hindi binabahay, biglang nagkaroon ng daang milyon na ang mga flood control project, ha? Ayan, siguro kung may mga ilog, tama yung sinabi ni Senator Drilon sa Iloilo, sila ang bumili ng gamit, ha? At dyan din sa Olongapo ay Mayor Lenjay, ha? Noble Sir, ha? Noble Mayor Lenjay Paulino, ayan, sila na mismo ang bumili ng gamit, yung mga backhoe, ganyan, na pan-dreads doon po sa kanilang mga ilog. O di maganda, hindi sila binabaha ngayon, at hindi nasasaya ang pera ng bayan, hindi yung binubulsa, ha? Hindi katulad dyan sa iba dyan, naku, Diyos ko, dito na lamang sa Bulacan, may isang mayor dyan, ha? Abay, nagparada na isang bako dun sa ilog, hindi naman gumagalaw. Ayan, kaya resulta, pagdating ng tag-ulan, baha. Daming bayan. Oras ganap ng 9:02. Siyempre mga misis, after holidays, abay, may natira ba sa budget natin, ha? Siyempre dahil puro gastos nung Christmas at New Year, abay, kailangan konting tipid. At siyempre hinahanap natin mga murang presyo ng mga bilihin. Abay, may sinasabi po, mga kaibigan, ng Department of Agriculture na simula ngayong buwan ng Enero, ayan, sana the whole year round na ito, ha?
ay meron ng tuloy na ang pagbebenta ng murang bigas, mga misis, ha? Sa ilalim tinatawag na Rice for All program. Bago ito, ha? Ayan, mula sa 45 pesos per kilo na bigas, mabibili ngayong buwan ng Enero ang 38 hanggang 39 pesos per kilo ng bigas. Aba, saan ito mabibili, Mr. Secretary Francis Kiko Chulaurel? Abay, ito na po ay mabibili sa mga kadiwa ng Pangulo Centers. Naku, yan ang habang sinasabi na natin, Secretary Laurel, ha? Mr. President, ay hindi po masyadong visible, hindi makita yung mga kung nasaan itong kadiwa ng Pangulo Centers. Hindi katulad nung araw, nung panahon ng tatay po ninyo na pagka mamili ang mga ginanantahan, alam yung kadiwa centers, ha? Abay, plano rin ng DA na paramihin pa hanggang 1,500 sa buong Pilipinas. Aba, teka muna, di ba may may agreement sa mga LGUs na bawat bayan maglalagyan ng mga kadiwa centers. At bukod sa murang bigas, ilulunsad din ngayon ng DA ang sulit rice at nutri-rice sa mga kadiwa outlets. Ang tanong po nasaan ang mga ito? Damdamin Bayan. Off mic ba? Sandali lang. Alamin natin, report muna kay Let. Ang DBM nilinaw. Sandali lamang. Excuse me po, medyo sinasamid tayo. Damdamin Bayan. Anong latest, Let? Ang DBM nilinaw na may sadyang may requirement bago may labas ang madagdag na alokasyon sa budget. Abay, Ever since our budget began. ito na ba ang sagot dun sa sinasabi ni Senator Franklin Drilon? Alamin na ng latest mula sa Malacanang. Arrest number 14, Let Narciso. Anong ibig sabihin nito, Miss Let? Ay, ganoon nga daw naman talaga ang gagawin. At ipinaliwanag na ng Department of Budget and Management ang proseso para sa pagpapalabas ng pondo sa mga dagdag na alokasyon at mga bagong budgetary items na kasama sa 2025 national budget. Ayon kay DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, mayroong tinatawag na for issuance of Special Allotment Release Order of FISARO na isang authorization document para sa alokasyon at paggamit ng pampublikong pondo para sa iba't ibang proyekto at programa ng gobyerno. Ilalabas lamang anya ang FISARO kapag nakasunod ang makaukulang ahensya sa mga kinakailangang dokumento. Sabi ni Libiran, ang direktibang ito ay nakasaad sa Section 6 ng veto message ni Pangulong Marcos na nagbibigay diin sa maingat na pamamahala ng pondo at pagsunod sa mga prioridad ng gobyerno. Kaya bilang bahagian niya ng proseso, kailangang iakma ng mga ahensya ang kanilang mga performance target kaugnay ng mga pagbabago sa kanilang 2025 budget. Tugon ito ng DBM sa hirit ni dating Senate President Franklin Drilon na i-classify ng Pangulo ang lahat ng Congress-introduced amendments sa 2025 GAA bilang for later release o FLR para hindi magamit sa eleksyon ang pondo ng gobyerno. Okay? So at least Senator former Senate President Franklin Drilon, abay narig na po ng Malacanang yung suggestion at sana ay magkatotoo nga na hindi magamit itong mga pondo sa parang sinasabi indirect vote buying, Miss Let, kasi tuloy-tuloy ang pamigay ng ayuda sa panahon ng kampanya. Oo, pero sabi na kayo ng DBM ay for approval ng Executive Secretary at ng Office of the President yung guidelines dyan. Abay, malalaman natin sa Lunes kung ito'y bahagi ng agenda sa full cabinet meeting. Ay, oo, Lakay, dahil ang binabanggit ng Malacanang, ang agenda dun sa unang full cabinet meeting ngayong 2025 ay
mga legacy projects ng Pangulo. Oo, ang kasama lakay sa legacy projects ng Pangulo yung mga housing, ayan, mga sinabi mo, self-sufficiency, specialty hospitals. Yan yung mga legacy projects ng Administrasyong Marcos Lakay. Asa na yung 1 million na housing a year? Asa na si Secretary Acosar? Ha? Abay, bakit ang mga housing projects hindi natin makita, hindi natin maramdaman? Wala yata na ikinabang kasi kesa daw bumili ka ng housing project ng gobyerno, sa private na lang kasi parang ganun din ang terms and condition, presyo. Ha? So parang hindi ramdam yung murang pabahay ng gobyerno, Miss Let. Oo, lakay, pero sa pabahay kasi ng gobyerno, lakay, may subsidized doon So, hindi siya magiging kapareho ng sa... Oo nga, kaya lang kumbaga, kung ikukumpara mo manaunang pabahay, nung parang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi ganun kamura ha? Ngayon sabi nga, kaya kita mo, walang takers. Konti dahil namamahalan sila. Oo, kasi siyempre ang sasagutin naman sa atin dyan, iba naman kasi noong panahon dati, sa panahon na yun, ang mga materyales. So, aabangan natin dahil ang target naman dyan ay magkaroon ng bahay ang lahat ng Pilipino. Hindi lang yung mahirap lakay, pati yung mga middle class. Siyempre. At saka siguro yung mga legacy projects ng presidente, nasa na yung mga sa modern transportation ang naging modern lang yata yung mga imported na mga jeepney galing China, ha? Hindi agad. Pero nitong mga nakaraan, merong mga pinirmahan dyan na mga agreement lakay na, kasi yung iba dyan lakay ay ODA funded, di ba? Pinupondohan ng ibang bansa, pero may portion na sasagutin ng Pilipinas. So, may mga nilagdaang mga kasunduan para dyan lakay sa buong Pilipinas. Totoo yan, Miss Rete. Kaya lang ilang taon na ba ang Marcos administration? Hindi pa masyadong ramdam. Kaya ang sabi nga natin administrasyon dyan. Kaya siguro Mr. President, itong mga cabinet members natin sabi nga natin dapat gawing regular ang full cabinet meeting. At dapat hiningan ng performance report ng mga cabinet secretaries para malaman kung ano kanilang ginagawa. Katulad na naman ng subway, hanggang sana yung hinuhukay. Andiyan pa rin yata sa Valenzuela, di pa yata nakaabot ng Cubao. Mga ganun ba? Ayan. So bakit ang bagal-bagal? Ayan. So siguro dapat para ma-monitor ang kanilang ginagawa, dapat may regular performance report. Lakay, meron naman. Actually, yung dun sa cabinet meeting na binabanggit mo, hindi lang palagi ang full cabinet meeting. Pero nung nakaraang taon lakay, matatandaan mo, linggo-linggo na may sectoral meeting sa Presidente. Siyempre, para pinaplano din na ito mo ng sector na ito, para ngayong linggo, next week, iba naman. Kaya last year lakay, naka-49 na sectoral cabinet meeting. So, 4 na beses kada buwan. So, 1 beses kada linggo. Pero yung full cabinet meetings ay naka-2 lang at yung special cabinet meetings naman 2 rin. Ganun pala. Ba't hindi natin ramdam? Yung dun daw yan ang malungkot dyan. Wag tayong mainip kasi hindi naman daw talaga yan madali. Wag sabing, wag masyadong hindi mainip ilang taon ang Marcos administration, Miss Let. Dapat mangangalahati na ang more than 3 years na ang presidente, ha? Ayan na. So dapat kahit paano may significant changes ika nga, ha? Ayan na. Mayroong mga lakay, mayroong mga groundbreaking nitong mga nakaraang buwan. Ang ginagawa nila kalimbawa dyan, halimbawa yung mga proyekto ng nagdaang administrasyon ngayon lamang na i-inaugurate lakay. So ganun din yung mangyayari. Parang ang binabanggit nila ay long term ito. Wag na natin isipin na matatapos ito ngayong administrasyon ko. Ang isipin natin ay nasimulan ito at darating yung panahon matatapos din yung mga proyekto. Nako. Yung mahirap dyan, puro groundbreaking, nasimulan na, pero ang tanong kailan matatapos, kailan natin mararamdaman yan? Anyway, kailangan i-fast track, yan, para ramdam ng ating mga kababayan. Anyway,
Sige, sana Mr. President, abay dapat double time po tayo, ha? Ngayong 2025. Abangan natin, Lakay, kung ano ang mga proyektong masasaksihan na natin ngayong taon. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Friday, Ms. Let? Wala pang abiso, Lakay, ang Malacanang, pero kung wala man siyang schedule ay private meetings ang mayroon ng Presidente, Lakay. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Good morning, balik sa iyo, Lakay. Daming Bayan. Ayan, Senator Drilon, ayan, narinig ka na ng Malacanang. Ayan, samantala, report mula sa Kamara, abay, isang congresswoman na nagpapagawa ng mansion worth 300 million pesos. Tapos na ba ito, Manang Milky? Milky, please come in. Parang hindi yan ang lead ko, Lakay. Ay, hindi ba ito yung report mo? Ano yan, Akala. Parang yun ay sa bubwit mo. Ganun ba? Ganun ba kalaking halaga yun, Lakay? Baka po nang pinatatayo. Ay, pinapaikutan ko nga sa aking bubit kasi pareho silang subdivision Anyway. Saan ba yan, Lakay? Abay, sa Ayala, Alabang ba yan, Lakay? Aba, bandang Quezon City ito, Miss Let. Manang Milky, ha? Ayan, oo. Pwede sa White Plains ba yan, Lakay? Malapit-lapit. Dumako ng konti sa sa papuntang papuntang Katipunan. Ayan. Blue Ridge. Tumawid ka pa ng konti. Ayan. Tumawid ka ng Aurora Boulevard. Tumawid ka ng Aurora Boulevard. Aurora Boulevard. Papuntang Commonwealth. Yan, Lakay. Papuntang Commonwealth. Yes. Kasi yung magaganda, Lakay, nandito banda sa may Katipunan, di ba? Ayan. Blue Ridge, Green Meadows. Yan yung magaganda. Isa pa. So, pagtawid ng Commonwealth, Lakay. Tumawid ka ng Aurora Boulevard. Malapit-lapit sa Ateneo. Malapit sa Congress. Malapit-lapit sa Ateneo. Ayala Heights. Malapit-lapit na. Ayan, malapit-lapit na. Malapit na. Anong Lakay? Sige, ikaw nang bahala, Lakay. Basta malapit sa Commonwealth. Malapit sa Congress. Likod lang ng Ateneo. Likod ng Ateneo. Hindi naman Corinthians kasi bandang harapan yun, Lakay, ano? Bandang mga area ng White Plains yun Tanong mo ka parang 300 plus. Tanong mo kay parang Elmer Ngo, ayan, malapit-lapit sa Loyola, sa Ayala, Quezon City. La Vista daw, sabi ni Malu. Ayan, katabi pa. Ayan. Ang hula naman ni Miss A, Avillar, Amarillo, La Vista. Isa pa. Kami naman yung Lakay. Pagkamahal-mahal yung mga nabanggit ko. Meron pang isang mahal dyan. Parang pangalan lang ng signature bag. Anong pangalan ng Lakay? LV. LGB. Loyola Grand Villa. Ayun, nadali mo. Loyola Grand Villa. Ang laki. Sa bagay, Lakay, parang bawal yata bumili ng maliit na portion lang ng lupa, di ba? Ay, oo. Malalaki ang lupa dyan. Cut ng lupa. Anyway, Pero sino itong megit 10 kongresista na handang i-endorse daw ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara? Ayan. Hindi ba sila pang-apat na ito, Manang Milky, ha? Ayan. Hindi ba tuloy, Lakay? Hindi ba na to? Exercise in futility na ito. Wala na, kampanya na Wala na oras. Wala ng panahon. Oras, kaya maghihingi kami ng paliwanag tungkol dyan, Lakay. Pero umaabot daw sa 10 kongresista na ang nagbabalak na endorso ang isa sa 3 impeachment complaints sa nauna ng inihain noong nakaraang buwan laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapatawag, Lakay, ng meeting sa susunod na linggo si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasamang iba pang mga complainants para umusad na ang kanilang inihaing reklamo. Una rito,
Kongreso, may doon pa umanong ika-4 na impeachment complaint ang posibleng ihain laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ito ang kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco matapos makatanggap ng impormasyon sa ilang miyembro ng Kamara. Ay kay Velasco, nangihingi sila ng extension pero hindi naman niya binanggit kung ilan o sino-sino ang mga mag-iindoso sa ika-4 na impeachment complaint. Patatandaan, bago ang Christmas break ng Kongreso, umabot na sa 3 ang impeachment complaint ang inihain sa Kamara laban kay VP Sara. Ama ito ay indoso ni na Percival Sendanya na Akbayan Party List, Bakabayan Bloc, Representatives Gabriel Bordado ng Camarines Sur at Lex Colyada ng Aambis OWA Party List. Hindi naman binabanggit Lakay kung kasama yung naturang congresswoman na sinasabi mo na 3 kongresista na mag-iindoso sa isa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang first time lang yata nitong si Congresswoman, di ba? Dami tuloy nagte-text sa akin, Lakay. Ganun ba? Oo. Oo, aga-aga daw ng pasabog mo ngayong 2025. First termer ba? At teka muna, ito ba ay Congresswoman o party list member, Lakay? Congresswoman regular. Hindi party list. Talaga. Oo. So, taga QC? Hindi. Hindi. Pero titira siya dyan sa Loyola Grand Villa. Yes, oo. Ayan. Oo. Para malapit ka naman sa Congress. Oo nga naman, nasa bagay. Oo. Para hindi ka manilate, Lakay. At saka para hindi bahain. Ayan. Kung babahin pa naman Lakay yung magkano 300 million pesos na bahay, abay saka ihablan niya na yung contractor niya, Lakay. Ganun ba yun? Sabi ng ating bubit 150,000 million yung yung malawak yung lupa. Parang resort na Ayan. Tapos 150 million estimate dun sa bahay o di 300 million. Oo, mga 300 plus million. Depende pa yan. Alamin ko nga si Congresswoman Lakay. Pateksa lang Lakay kasi ang daming mga maagang magising at nagtatanong kung sino yung bugwit mo dyan sa Kamara. Ayan, di ba nabalitaan yung mga marites dyan? Ayan. Wala Lakay ikaw na talaga marites namin dyan Sige, alamin na i-text ko na lang sa'yo. Okay, so ano ang sa akin? So anong ganap dyan sa Kamara sa Lunes, Manang Milky? Sa ngayon Lakay na Christmas break pero next week malamang ay pupunta kami uli doon para antabayanan yung i-file na ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At kaakibat dito yung mga direktiba rin ni House Speaker Martin Romualdez na pwedeng magdaos sa mga committee hearing ang iba't ibang mga komite dyan sa Kamara bago naman mag-resume ang session sa January 13, araw ng Lunes. Next Monday, next Monday pa pala ang balik session Hindi nga pa pala sa Lunes. Tapos maiksi lang ito Lakay, tapos magbabakasyon na uli sila para kumampanya para sa midterm election. Okay, sige. Maraming salamat naman ang Milky. Happy New Year Lakay. Ako si Happy New Year. Ulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Friday ngayon. Teka muna, bata may issue na dapat chill-chill lang tayo. Hindi Lunes ngayon ba? Biyernes pa lang ngayon, ha? O nga pala, Boy G, kailan nga ba yung piyesta ng itim na Nazareno? Malu, ha? Kailan bang piyesta ng itim na Nazareno? Next week na ba yan, ha? January, ha? Sa Miyerkules na? January 9. Aba! Ang bilis-bilis ha? Katatapos na ng New Year translation na naman, ha? Anyway, babalikan natin ang mga reports na yan at good morning, ha? Abay, congratulations. Marbatin natin naman yung mga taga Philippine National Police na General Romel Marbil, ha? Abay, good news ito, Mr. General Marbil, ha? Ayan, General Jean Fajardo. Dahil yung pong
random drug testing pumabigan ng Philippine National Police. Dun sa 500 na pulis na isinailalim sa drug testing, mahabigan, abay, ang galing. Negative silang lahat sa illegal drugs. Ayan, wala pong nag-positive sa kanila na gumagamit ng droga. Yan ang good news, ha? Di pagkaganyan ba, di maganda, ha? Ayan. Babalikan natin ang mga isyong yan. Stand by, Raymond Dadpas. Sandali lang, bago makalimutan ni sino? Batiin lang muna natin na happy birthday si Senator Tol. Senator Francis Tolentino at dating Congressman Baham Mitra ng Palawan. Aba, Kong Baham, kumusta ka na, ha? Long time no see, ha? Yan. Happy birthday din kay Bersiful Ubiso Maximo Joel Porlares. Mula sa mga brethren sa Muok Masonic Lodge. At siyempre sa mga kaparian sa Iglesia Filipina Independiente. Oy, parang Jaime Chua, birthday mo pala, ha? Ayan, happy birthday, Jaime Chua ng Jackliner. Parang Jaime, binabata ni parang Ted Filon. Ayan, di ka raw nagpaparamdam, ha? At happy birthday din kay Kim Wong. Aba, Kim Wong. From Kevin Wong. Kay Armando Arias, Kuyang Tiburcio Canlas, Ricky Las Marias, at kay Kuyang Remy Albano. Oy, parang Nante Andrin, ha? Happy birthday. Binabati ni Bossing Fred Abari at Kaloy. At happy birthday din kay Kuyang Lito Kalpatura. At siyempre, yung mga brethren nga para natin sa Teodoro Calam Masonic Class number 136. Happy birthday, Junior Warden-elect Attorney John Fama ng BIR. At Kuyang Raymond Tapia Jr., happy birthday. At siyempre, yan, batiin natin ulit. Baka magparamdam, Romy Gonzales, ha? Baka magparamdam ito, ha? Si Uncle Sam. Justice Sam Martires ng Ombudsman. Magre-retire na. Ang tanong, sino ang papalit na Ombudsman? Ikaw na ba yan, Sec Boying Remulla? Oras sa parang manding bahakan, Mr. Cesar Lee, ha? Ayan. Abay, ang Toyota maglalabas na po ng mini Toyota Fortuner, ha? Oras ganap na alas 9:29. Oras, Mr. Sergio Luis Ortiz, alas 9:34. Samantala, alamin natin ang latest mula sa Senado. O nga pala, ha? Raymond, nagparamdam na ba si Senator Tol? Birthday pala niya ngayon, ha? Senator Francis Tolentino. Ba? Binabata ni Utol, ni most merciful, ayan, Mayor Bambol Tolentino, ha? Ang presidente ng Philippine Olympic Committee, POC. Pagkilos ng Office of the Solicitor General para sa kanselasyon na mga questionableng birth certificate na madayuhan, suportado ng mga senador. Ito ba, Raymond, na may kaugnayan dun sa ano? Kasi alam po niyo mga ateng, yung pala mga properties na pinagbibili ng mga Pogo companies, ha? Alam po niyo, di ba, nakapag-acquire sila ng mga properties kahit sila ay foreigner. Bakit? Kasi nahagawa sila ng mga peking Filipino birth certificate, ha? Ayan, nakapagpagawa ng birth certificate bilang mga Pilipino. So nakabili sila ng mga properties. Ngayon po mabigan ni wala nang Pogo. Ayan. Guerrilla na lang. Ayan. Pakonti-konti na lang. Ayan, nasa Cambodia, nasa Laos na sila. Ngayon po yung mga iniwanang properties. Abay, maswerte yung kanilang mga caretaker, yung mga
Yung mga nag-alaga sa kanila, tumulong sa kanila, abay, inangkin na. Ayan, inangkin na po yung mga properties na yan. Kaya lang hahabulin na po ng gobyerno, ha? Sa pamagitan ng Office of the Solicitor General. Paano nila babawiin ito? Okay, kung napatunayan halimbawa itong si Chinese national halimbawa, nalaman na peke ang kanyang birth certificate. Ayan, hahanapin yung kanyang properties. Paano ito, ha? Pero yung kilala ko parang Ricky, ha? Ayan, Darly De Roca, ha? Dr. Badong, ayan, Dr. Salvador, ha? Ayan, yung isang property ng mayamang isang property ng Pogo official diyan sa Ayala, Alabang. Abay, magkano binebenta yung kanyang house and lot at mga sports cars, ha? 800 million ba? Ayan, hindi pa nabebenta, ha? Anyway, alamin nga natin ang latest mula sa Senado. Abay, paano ang gagawin ng OSG rito, Office of the Solicitor General Raymond? Abay, suportado na po ng mga senador. Dapat lang naman talaga, ha? Alamin natin report mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Marami ba, Raymond, yung mga peking Filipino national citizens na originally ay talagang Chinese naman, pinakailangan ka ng mga birth certificate? Marami pa sila ang nakabili ng mga malalaking properties? Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, dalawang senador na ang nagpahayag ng suporta sa sinimulang kampanya ng Office of the Solicitor General para ipakansela yung birth certificate ng mga dayuhan na nakuha sa magitan ng questionabling pamamaraan. Karamihan sa kanila ay konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators sa OPOGO. Kabilang na dito si Senador Joel Villanueva at Senador Risa Hontiveros. Para kay Villanueva, isang napakalaking welcome development ang pagkilos na ito ng OSG dahil opisyal nang nagtapos ang operation ng POGO sa bansa noong December 31 alinsunod sa Executive Order number 74 na ipinalabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Umaasa si Villanueva na maliban sa OSG, kumilos din yung ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Immigration, DILG at ng Philippine Statistics Authority dahil nakita naman daw umano kung gaano kalaki ang problema nang naimbestigahan at nalantad ang tunay na pagkatao ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go o sa tunay na buhay ay si Go Huaping. Para naman kay Senador Risa Hontiveros ay dapat matiyak na ng gobyerno sa ngayon na wala ng mga dayuhan na patuloy na ang pananamantala sa ating mga institusyon ng gobyerno. Pabor ang dalawa na kumpiskahin ng gobyerno yung mga properties ng mga nag-operate ng POGO at ayon kay Hontiveros ay gamitin ito para pambayad danyos yung mga kanilang mga biktima ng human trafficking activities sa bansa. Matatandaan, Mayor, na ilan sa mga malalaking mga gusali na kung saan nag-operate ang malaking POGO ay yung nandoon sa Bamban Tarlac, dito sa Porac, Pampanga, at meron din dyan sa bahagi ng Clark Airport at iba pang bahagi ng ating bansa. Doon din sa Bataan, di ba? Yung nasa Bulubundukin? Ayan ang problema yung, Mayor. Yung pinuntahan, yung pinuntahan ni yung kinover ni Val Gonzales Minisan? Oo, yung problema nagtutulakan pa doon, Mayor, kasi parang ayaw umamin yung kumpanya at pinagtatanggol din yung mga lokal na opisyal ng Bataan, yung operator nung nasa panig ng mga negosyante, Mayor. Ayan, di unahin mo na yung Bamban Tarlac. Oo, Bamban at saka Porac. Hindi ko lang kung kasali yung nandito sa Pogo Island sa Kawit, Cavite. Ay, oo nga pala. Nagsulputan na parang kabuti
Yung napakaraming mga building doon sa dating mga pangawan, tinanggal yung mga pangawan at tinayuan ng mga building, pero hindi din naman nagamit. At ngayon, white elephant na lahat yung napakaraming mga building sa compound na yan ng Pogo Island sa Pangit, Cavite. At actually, mayroon pang mga building na sinimulan construct sa mga tabi-tabi nila, pero hindi na nga natuloy at ngayon abandoned na yung mga construction na yan Mayor sa ngayon. Ano daw ka ang pwedeng gawin dyan? Katulad nung sa Bamban na Tarlac, ang dami-daming building. Dyan sa Cavite, sa Porac, Pampanga, ano daw ang pwedeng gawin doon, Raymond? Pwedeng gawing housing or eskwelahan o ano kaya? O ibebenta na lang? Hindi pa nagkakaroon ng linaw, Mayor, tungkol sa issue na yan, dahil ang gusto ng mga senador ay maging batas muna yung isinusulong nilang House Bill number 2868. Ito yung total ban ng pogo sa bansa, dahil gusto nila na kapag ito ay maging batas, kasama na kasi doon, Mayor, yung disposition ng mga properties para legal lahat ang pagkilos, maaring kumpiskahin ito at nasa gobyerno ng desisyonan kung paano nila gagamitin itong napakaraming mga properties na ito na naglalakihan na, Mayor. Ayan, abangan natin. Ayan. So, tingnan natin kung mabilis ang aksyon ng Office of the Solicitor General dito. Ayan, at marami ang mag-aabang dyan, Mayor. At bago lang tayo magtapos, Mayor, si Senador Tol Tolentino ay may mga, dahil birthday niya ngayon, may mga outreach program sa Cavite, Manila at Caloocan sa araw na ito, Mayor. Itong kaarawan ni Senador Senate Majority Pro Leader Francis Tol Tolentino. Magpapakain ba siya ng bulalo? Malamang, Mayor. Lalo na kung ikaw ay dadayo sa kanila sa Tagaytay, tingin ko naman baka hindi lang siyang nagganda, baka si Mayor Bambol. Si Mayor Bambol ang maghahanda dito para sa kanyang kapatid na si Senador Tol Tolentino. Kailan pala makapamasyal sa Tagaytay para makahigop naman ng mainit na sabaw ng bulalo dyan? At saka sigurado, Mayor, na kapag silang naganda, tiyak na original yung bulalo na kanilang ihahanda. Doon sila Mayor Bambol Tolentino at Senador Tol Tolentino. Sana yung bulalo na kahit na malamig na ang panahon, hindi nagsesebo. At saka, kasi pagkakakain ka doon sa Tagaytay, lalo pagka malamig ang panahon, ilang minutos na lamang yung mainit na sabaw ng bulalo, nagmamanti ka na, nagsesebo na Oo, lalo ngayon, Mayor, talagang bumababa na ang temperatura doon sa lungsod ng Tagaytay. Ayan, nakot na, ang hirap pumunta ng Tagaytay ngayon, Raymond, super traffic, ha? Ayun lang, talagang yun ang reklamo nung nakalipas na mga araw. Kaya yung iba nga, pagdating doon, lalong na kung nasa sentro ka, yung iba iniiwan na ang sasakyan at naglalakad na lang o kaya sumasakay na ng kanilang mga bokyo. Bokyo, ito yung parang pinaka-tricycle nila doon na Mayor. Parang tuk-tuk ba yan? Parang gano'n ang itsura. Yung nakikita din natin dito sa CCP area na bumibiyahe na sa MOA. Sa mga silaw na mga sasakyan. Ayan. Yung mga electric tricycles. E-trike. Yung iba electric, pero yung iba di gasolina din pala. Kala ko electric vehicle lahat yun. Gasolina din pala yung iba, Mayor. Para mas malakas daw na humatak kaya kahit ilan ang pasahero nila. Okay. Maraming salamat, Raymond. So, teka, ano pa ang latest sa Senado ngayon? Ano ba inaabangan natin pagdating ng sesyon sa next Monday? Medyo mayroon silang mga ang sabi sa amin ni Senate President Francis Escudero kailangan yung halos isang buwan na nalalabing nilang sesyon bago sila magbakasyon grande para sa kampanya, tatapusin daw yung mga natitira pang mga panukalang batas na nais nilang
matuldukan muna. Kasama na itong tungkol sa Pogo law na ito, lalo na kung i-certify as urgent ng Malacanang. Tapos yung isa, Mayor, is yung postponement ng election doon sa Bangsamoro. Sa BARM. Tutuloy. At kung hindi naman, ay yung pag-create ng isang panibagong probinsya. Kasi merong mga parang I think 8 munisipyo na nanggaling sa iba-ibang mga probinsya na bumoto ng yes at gustong mapasama sa Bangsamoro region. Kung titignan mo ngayon, hindi na sila kabilang sa probinsya na dati nilang kinabibilangan, na hindi naman dahil humiwalay na nga sila at gusto nang maging membro ng BARM. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Atpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. At speaking of BARM, abay Secretary Anton Lagdamay at Secretary Galvez, baka yung mga kaibigan natin sa BARM baka pwede rin mapagsabihan na wag nang wag naman masyadong magpakita na lang PDL. Ayan. PDL. Ayan. Lalo po yung kanilang mga pamilya, mga anak, ha? Ayan. Yung bang public display of luxuries. Daming bayan. Mga kaibigan ni opisyal ng BARM dati-dati normal lang naman. Ngayon kung magparada ng mga sports cars, ha? Ganon-ganon na lang, ha? Samantala yung mga ibang kababayan natin doon sa southern part ng Mindanao, ha? Lalo yung mga taga-Sulu, ayan, Governor Sakurtan, ha? Abay, mukhang hindi yata maganda ang hatian ng pondo, budget para sa iba't ibang rehiyon ng iba't ibang lugar ng BARM. Daming bayan. Oras sa ganap ng alas 9:48. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat tawa ng katapat. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat tawa ng katapat. Ano ang latest dyan sa Quezon City? Abay, ang sabi po ng Pag-asa, mga kuya, mga misis, abay, mas malamig daw po ang panahon ngayong buwan ng Enero hanggang Pebrero. Ganun ba? Allah, kaya pala ang dami pong nagkakasakit ngayon. Ingat-ingat po tayo mga ateng, mga kuya. Naku, lalo mga senior citizens natin. Abay, uso po ang ngayon, ubo, ayan, trangkaso, ayan, pneumonia, dahil po sa lamig ng panahon. Pagkatapos ayan, anong sabi ng DOH? Megit yung report ni Boy Gonzales kanina, ha? Abay, megit isaan daw, more than 100 daw po mahabigan yung mga tinamaan ng stroke, ha? Ayan, sana po ay naman sila. Ligtas naman sila, ha? Abay, kasi siyempre nga naman, mahaibigan, alam niyo naman itong katatapos na holidays. Talaga namang kain, reunion, ayan, Christmas party dito, Christmas party doon. Kaya umabot na po ng mahigit 100
ang tinamaan ng stroke. Ayan, okay lang po kung at least nakasurvive naman, ha? Berap yung na-stroke, ayan, inatake sa puso, ayan, na high blood, pagkatapos pumanaw. Yan ayaw naman natin. Kaya konting yung tapos na po ang holidays, ayan, back to normal, ha? Abay, back to gym, ha? Nako, dami siguro yung mga gym ngayon punuan, ha? Punuan ngayon dahil nga po mahabigan syempre, ha? Nung panahon kasi ng holiday, sige, kain lang ng kain, ha? Ayan, saka na tayo mag-diet pagkatapos ng Christmas at New Year. Kaya lang, yung iba naman dyan, sa sobrang kain, tumaba. Naku, ang hirap kaya nga magpapayat. Kaya, so paano gawin natin? Yung iba dyan, daanin daw sa Zumba. Di dancing queen na lang tayo, ha? Zumba-zumba tayo mga lolo, mga lola, ha? Galaw-galaw para hindi mamatay, sabi nga. Ano magandang balita natin? Uy, ha? Abay, yung daw medical allowance na mga empleyado ng gobyerno, good news, ha? 7,000 medical allowance na mga empleyado ng gobyerno matatanggap na raw ngayong 2025. Ibigay na yan. 7,000 naman, yearly naman yan. Huwag na pong patagalin. Ano po asahan natin ngayong New Year? Siyempre, Year of the Snake, ha? Miss Tess, ha? Ayan, ang Chinese New Year, ha? Kailan nga ba ang Chinese New Year, Mama Lustan, ha? Bea Chua, ha? Ayan, kailan po ba ang Chinese New Year, ha? Year of the Snake? Naku, Diyos ko. Katakot, Year of the Snake. Baka mamaya yung Robin Go, ha? Ayan, ano ba ang horoscope ang tawag doon? Kung anong year ka, ha? Ang tawag doon. Ayan, asahan po natin. Ayan, January 29 ang Chinese New Year. Nakot, kaya pala iba dyan, nag-aanda naman kung anong mga maswerteng ano kaya, ha? Mga kulay, ayan, mga feng shui. At ngayong Chinese New Year, Year of the Snake. Ano kaya mga kuya? Gaganda kaya ang buhay natin? Wala na bang sana nga ay nitong this year. Nga pala, midterm election nga pala, ha? Ayan. Sana po ay maka-elect po tayo ng mga maayos, magagaling at mga matitinong politiko, ha? Siyempre, yung mga maganda ang ginagawa na incumbent ngayon, suportahan natin. Yung mga hindi magandang ginagawa, ayan, lalo yung mga kurakot dyan, yan ang mga dapat nating mga palitan. Mayor Siana, Star City, Deo Makalma ang inyong lingkod, laging handang maglingkod sa bayan. Simula na naman ang kampanya, ha? Abay, yung inaanak kong konsyali, Ninong, sabi niya. Wala kaming pahinga. Ayan. Jingle ang pahinga para yung ikot namin, ha? Ayan. Tumatakbo itong konsyhala, paano yung tumatakbo ng mayor, congressman, gobernador. Naku, lalo mga kandidato sa pagkasenador, ano? Ang buwit ay sobrang chismoso. Ang bibig niya bilis naman ng oras. Kahit sa dahil sabi ni Miss Malo Cabral, ang New Year's resolution daw namin walang overtime, ha? Hindi magpapaalam na ako. Ayan,
Baka mamaya ang New Year's resolution kung walang overtime baka good for 1 week lang. Anyway, mahabigan, it's Friday. Thank God it's Friday. Uy, unang simbang unang araw nga pala ng First Friday, unang simbang Quiapo, mga kuya, mga ateng, ha? Abay, so dapat tayo, ha? Abay, magsimba rin dyan. Good morning, Kuya Justice Dequiros. Yung may mga panata sa Black Nazarene sa Quiapo Church, abay, ipagpatuloy na natin para ika nga maganda ang buhay natin, di ba? At magpapaalam na po tayo, ha? Teka man, dami natin dinabati rito. Ayan, advance happy birthday nga pala kay Manang Selva Fernandez. At binabati natin si pero si po Nabil Tan. Ay, Kuyang Nabil Tan, member of the parliament ng BARM. Sabi ni Kuyang Noble Bobby Sarte, ha? Pero kapatid yan ni Governor Sakurtan na humiwalay sa BARM. Ay, good morning parang Efren Velasco, Noble Greg Kayabyab. At Bishop Ephraim Fautagana. Happy New Year, Bishop Kuyang Sir, ha? Pare Manding Bahakan, ayan, galaw-galaw pare Koy. Madam Besa Zamora at Aishat the Sheriff. Abay, Kuyang Sheriff June de la Cruz. Abay, hindi rin makatid ng stated meeting ng TM Masonic Lodge sa number 136 mamaya. Good morning, Eugene Cruz at Noble June Samaniego, ha? Kuyang Robin and ating Christine Go. At binabati natin si most worshipful Don Rama sa Piching. Basa Grandmaster Tom Rentoy at attorney ating Doktora Liza. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back, Mr. Michael is my guy. Fresh from Switzerland. Aba, ano ba ang palitan ng dollar? Ang opening daw po ng trading ngayon sa Forex. Ang dollar misses 58 pesos and 5 centavos. Good morning. Maraming salamat sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Kuyang Vice Mayor Romel Agan at Kuyang Dado Melegrito, good morning. At Manang Bing Adalin dyan sa Davao, Happy New Year. Ani Fortaleza at Noble Tom Angeles ng Olongapo City. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ang ating partner na absent pa ngayon, Sister L. Till next week, till Monday. Oras Madam Malu Cabral, alas 10 ng umaga. This time check